Magandang araw sa ating lahat mga katiits. Ito ay update lang sa yan mga katiits sa female organ, sa im na may female organ mga katiits. Ito ay pangalawang linggo na sa paghukay namin. Pero sa isang linggo mga katiits, maghukay lang kami ng mga 1 hanggang 2 oras kasi may marami pa kaming mga ginagawa at busy pa kami mga katiits. Dito mga katiits, yung sinasabi kong boulder mga katiits, ito mga katiits sa gilid nahukay namin, parang boulder. Yung boulder mga katiits na sinasabi ko sa una kong vlog mga katiits, na buwal namin yan, napakalaking bato, mga 500 kilo siguro mga katiits. At dyan ang kanyang parang inuupuan, kasi ito parang pato. At ito sa dito banda mga katiits, parang sa Bisaya pa mga katiits, sa linulubluban niya. At sa mga gilid na parte nito mga katiits, ito ang nakita namin. Ito parang kamay, ano, parang kamay mga katiits. So, tingnan nyo mga katiits, parang kamay yan. At naka thumbs up siya. Nakaturo ito mga katiits, ito mga katiits nakaturo doon kasi nakaganon siya mga katiits, nakaganon. At ito mga katiits sa gilid nakaturo doon sa ilalim na bato na ito. At ito mga katiits na sinasabi ko, bantayan na itong maigi mga katiits sa mga change direction, kasi may change direction ito mga katiits. Iwan ko kung klaro ba yan mga katiits, yan kasi mga katiits, ito mga katiits nakaganon. At ito mga katiits sa likuran, dito sa likuran bahagi, ang change direction na sinasabi ko, ito mga katiits, yan, tingnan nyo mabuti mga katiits, yan. At ito mga katiits nakaturo dito, kaya sa tingin ko mga katiits, dito kami banda munta mga katiits. Yan ang sinasabi ko sa una kong vlog nito mga katiits, na bantayan natin ang mga change direction kasi makukuha talaga natin sa ilalim. At nilinisan namin ang mga bato dito mga katiits na tinuturo nito mga katiits at nito mga katiits. At lininisan namin. Ito ang bumungad sa amin mga katiits. Yan, X mga katiits, nagpapahiwatig ito na deposito na mayroong dot dito. So ito mga katiits, sa kaliwang banda tayo mga katiits, ito. At napaka ganda pa ang guhit nito mga dot nito mga katiits. Yan may dot dito, at dito may dot din dito. Yan ang ibig sabihin nito mga katiits, ay dalawang bato. Ito ay ground marker na mga katiits, tinago na. Tingnan nyo, ito ang mga secret code ng mga Hapon mga katiits, napakaliit. Tingnan nyo mga katiits, ang liit, maliit na maliit. Pero ito ang female organ mga katiits, yan. At mga 2 feet siguro dito tatama sa bato na to. At ito ang confirmation of marker ng mga katiits. So tandaan nyo mga katiits, bantayan nating maigi ang nasa ilalim mga katiits, kaya mga change direction talaga ang bantayan natin, may change direction. So liniligaw tayo. Ito mga katiits ang sinabi ko mga katiits, na tuka ng ibon punta dito. Pero sabi ko na ang logical na pamamaraan, binaliktad pala, dito pala banda. At ang bato nito mga katiits, dito mga katiits, na bato mga katiits, sabi ko dalawang bato, parang ito na nga mga katiits, ito at saka itong isang bato na to, or hindi ito nasa ilalim. Ito may bato dito mga katiits. So ito ang change direction mga katiits. Sa ilalim, sa 3 feet na namin nakuha mga katiits, ang sinasabi kong change direction mga katiits, dito banda mga katiits, dito. At ito mga katiits, dito to nahukay namin, dito bahagi. Ang ito mga katiits, itong bato na to, na may change direction siya. Iwan ko lang kung klaro ba mga katiits, yan, at change direction.
At para itong sukat distance, tiningnan ko itong mga katiits, centimeter mga katiits, 5 centimeter. So mula dito mga katiits, sinukat ko to, mag 5 feet siya dito mga katiits, dito itong bato na to mga katiits. Kaya kung mayroon kayong mga site nga ganito mga katiits, i-open cut nyo na lang, i-open cut ninyo, para sa tingin ko mga katiits, sa tingin ko lang, tansa ko lang, itong nahukay namin na ito na pato na iwan ko sa Tagalog kung ano, nakalubog, nakahiga, parang nangingitlog dito. At ang ulo niya mga katiits, nakaturo dito banda, dito banda. So kasi tinuturo niya ang confirmation marker mga katiits diyan. Yan, yung X marker yan, maliit mga katiits. Yung X na may dot. Yan ang bantayan nating mga maigi mga katiits, yung mga confirmation of marker na mga naging change direction na sa ilalim, maliit na maliit. Yan, tingnan nyo maigi mga katiits. Yan mga katiits. At may dot siya na napakaliit at X marker. Yan. Ang ibig sabihin nito mga katiits, sa gilid tayo maghanap kasi ito na mga katiits ang hinahanap natin, itong dot na to, ito. Pero may confirmation siya na hahanap tayo ng dalawang bato, itong dalawang dot na ito, tingnan nyo, yan, dalawang dot. At may confirmation pa dito mga katiits na arrow mga katiits, parang arrow na punta tayo ditong bahagi mga katiits, dito. At nung nilinisan namin mga katiits, bumungad sa amin ito. Tingnan nyo mga katiits, maliit na maliit, hugis triangle, at parang arrow to na nagtuturo dito, nagtuturo sa batong ito. Kaya ang masasabi ko sa ating kapwa katiits, lalo na sa mga baguhan, i-open cut na lang natin ang area natin. Kung matamaan natin ang insaktong digging spot, hindi kami gumagamit ng detector mga katiits dahil napakarami ng mga pumunta dito na gumamit ng detector, walang nakuha kasi ang hinukay nila wala. So yan, hindi ako sumali sa kanila mga katiits dahil hindi ko pa napag-aralan. Nung tapos na kong mag-aaral mga katiits sa mentor kong Japanese mga katiits, itong nangakuha ng mga katiits, videohan ko at gagawa ako ng story sa mga mentor kong Hapon para sa mga Cebuano. Sa northwest na bahagi mga katiits, kailangang mag-research tayo kaysa kampo ng mga Hapon. Bawat kampo ng mga Hapon dito sa northwest na bahagi ng Cebu ay ikinalat na lang daw, sabi ng mentor kong Hapon. Ang mentor kong Hapon mga katiits ay siya ay anak ng sundalo ng Hapon na tauhan ni Tanaka sa Mindanao. At ang kaibigan kong mentor kong Hapon mga katiits, siya ang naging mentor ko. At sabi niya may kaibigan daw siya na tauhan ni Tanaka, tauhan ni Susaku Suzuki na namuno ng hukbong sandatahan ng Japanese Imperial Army dito sa Cebu mga katiits. Tingnan nyo ang mga marker mga katiits kung gaano ka-legit dito sa Cebu mga katiits. Kaya alam niya kung ano ang nangyari dito sa Cebu. Sa kasamaang nagbadali si Susaku sa paglibing mga katiits sa mga deposito dito, sa mga kayamanan dala nila, kasi humingi ng tulong si Tanaka, pagbaon ng mga kayamanan doon sa Mindanao. Kaya nagbadali siya at ang ginawa niya, pumunta siya sa northwest na bahagi ng Cebu at ikinalat na lang niya sa bawat kampo nila, ikinalat at sinabi ng mentor kong Hapon ay para na lang daw scattered treasure ang ginagawa, ang paglibing nila ginawang basura na daw ang bawat kampo. Kaya kung may kampo man kayo mga katiits na nalaman dito banda sa Cebu, i-research nyo yan, kasi yan ang sabi ng mentor kong Hapon mga katiits, na napakarami daw ang ibinaon na hindi na daw ginagawa ng
hindi na daw engineering plan. Mayroon din sa kampo na malaki na pagkalibing na engineering plan pa rin, engineering plan, pero mga katiits, ah, hindi na gaano kalalim mga katiits, kasi baon na lang daw si Suzuki, kasi nagmadali siya pumunta sa Mindanao kasi humingi ng tulong si Tanaka. Kaya siguraduhin nyo mga katiits ang history sa lugar para maintindihan ninyo, para malaman nyo na ang lugar ay positive na buried treasure sa mga Japanese army mga katiits, dahil ang kanilang dalang kayamanan na dito sa Cebu dinala, uh, pinamunuan ni Suzuki, ay marami din. Sabi ng mentor kong Hapon, sana tayo daw ang makakuha, mga Pilipino, dahil hindi na daw sa kanila ang linilibing ng kanyang mga ninuno dito, kasi natalo na daw sila sa digmaan. Kaya ang pagkakaalam niya mga katiits, ang gusto niya mga katiits na tayo ang makakuha nito. Napakabuting tao yung mentor kong Hapon mga katiits, at sabi niya magpursige daw sa mga pagmasdan daw maigi ang mga marker dito sa Cebu. Pagmasdan daw ang mga marker dito banda sa Cebu. Yun lang ang sinasabi niya sa akin. Matagal-tagal na panahon mga katiits na naging mentor ko siya. Hindi man ako kasali sa mga exploration niya, pero yung kaibigan ko ang nagpakilala sa kanya, naturuan ako, kasi mahilig ako sa treasure, pero hindi ako nagtitreasure noon kasi wala akong alam. Nag-aral muna ako bago ako pumasok sa pagtitreasure mga katiits. Yan ang tandaan nyo. Ang pinakamaiging gawin ay mag-aral muna bago pumasok sa treasure, mas lalo na sa mga baguhan. At ang binigay niyang kaalaman sa akin mga katiits ay tinatawag niyang logical remapping, coding analysis. Napakabuting tao yung nagbigay sa akin mga katiits, at ayaw niyang pangalanan sa social media, kasi magretiro na daw siya mga katiits. Ang natitira daw niyang oras ilalaan na niya sa kanyang pamilya. Sa tingin ko marami na siyang nahukay siguro, at kontento na siguro siya mga katiits. Tingnan natin mga katiits, pukusan natin. Hanggang dito na lang mga katiits. Sa bawat salita ko mga katiits, tatandaan ninyo mga katiits, dahil ang channel ko na ito ay mamimigay talaga ako ng mga kaalaman tungkol sa pagtitreasure, para magbigay gabay sa aking mga kapwa treasure hunter, mas lalo na dito sa Cebu, mas lalo na sa mga baguhan. At kahit hindi ka baguhan mga katiits, mas mabuting panoorin din ninyo ang channel ko na ito. Baka may dagdag kayong kaalaman sa inyong mga site, magdagdag kaalaman na magbigay kaalaman sa inyo na ganun pa sa mga estilo ng mga Hapon, kasi yung mga Hapon mga katiits logical talaga. At hanggang dito na lang mga katiits. Ito ang GB Treasure Hunter na sasabi na lamang ang may kaalaman, ayon na rin sa mentor kong Hapon mga katiits. Maraming salamat sa panonood, at kung naway nagustuhan nyo ang video ko na ito mga katiits, at i-subscribe nyo ako, ay hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Pero tandaan nyo mga katiits, itong channel ko na ito mga katiits, hindi ko hangad na magkapira dito mga katiits sa channel ko. Ang hangad ko lang ay makapagbigay gabay at kaalaman, yung totoong kaalaman para sa mga kapwa ko treasure hunter na Cebuano mga katiits. Maraming salamat sa panonood mga katiits, at itong GB Treasure Hunter. Magandang araw sa ating lahat mga katiits.